Dali lang, dali lang. May go signal na po ba na kung saan ang barikada over? Yan. Malapit ang oras ng alas 7. Nagpusun po pa paglabas ng mga karo. Sige po sir. Gilid po tayo. Tignan mo, baka may Sir, sandali lang po. Yung kalamangan na natin para hindi na tayo magpupunta mamaya paglalabas ng table. Ito nakikita nyo sa ating camera ngayon. Yan. Nagkasagawa silang preparation ngayon para sa paglabas ng mga karo. Ang oras natin ngayon ay 6:45 PM. Guys, ako! Purma yun hanggang dun sa may crossing lang. Basta wala pang po. Boss, dito lang po. Kung maalala nyo, isang taon na yan, maaga ang kanilang paglabas ng mga karo ngayon. Pero ngayon itong taon, mukhang pabagal sila pabagal ang paglabas sila. Pero ayos lang. Naano na rin ang matagal na paghihintay. Diyos yung pinapupalit tol. Meron po silang bali mag-aassemble pa po kasi sila dito. Muli pa naman kami sa inyo. Uwi ka no? Okay, nauna na po mga sakristan. Ang oras natin po ngayon ay saktong alas 7 na po ng gabi. At wala po rito sa taas. Over. Sinabi din na lang ko sana i-reply.
Pero sa pagkarinig ko mga kayan, bago mabante ang mga karo natin dito ngayong gabi, is una po palang ano yung pare. Magsasalita po pala si Father Charles Corpus. Kung hindi mo siya kung sino yung paring pwede magsalita sa may podium na nakikita nyo sa may batang kanan mga kayan. Uy mga kayan, umabante na po, papunta po na po dito yung vehicle number 1. UG update. Over. Manuel, tapos na sa loob. On your cue. Muna natin simula ng position. 20. Go. ng katahimikan at pag-iubos. Ang ating mga puso ay ibibigay upang maglina. Ang ating mga isip ay iguyukod sa hiwaga ng pag-ibig. At ang ating mga kaluluwa ay lumalapit sa paanan ng krus. Inaalala natin ang pag-ibig yung ipinako, ang awa na dumanag, at ang sakribisyong nagligtas sa sangkatauhan. Sa bawat patak ng dugo, isinulat ng ating Panginoong Hesukristo ang kwento ng walang hanggang pag-ibig at kapatawaran. Habang sinisimulan natin ang taimtim na prosesyon, naway maging panalangin ang bawat hakbang, maging pagninilay ang bawat sandali ng katahimikan, maging pagsisisi ang bawat buntong hininga, at maging pasasalamat ang bawat pintig ng ating puso. Sa ating paglalakad, naway dala-dala natin ang bigat ng kanyang krus, ang lalim ng kanyang sakripisyo, at ang liwanag na pag-asang isinilang mula sa kanyang kamatayan. Simulan na po natin ang ating taimtim na prosesyon ng may lubos na paggalang, panalangin, at pusong handang magbalik loob sa Diyos. Nag-umpisa na pong presyon mga kayan. Si San Miguel Arcangel ay isang makapangyarihang anghel na kilala bilang pinuno ng mga anghel at hukbo ng langit. Siya ay isang tagapagtanggol ng mga mananampalataya laban sa mga pwersa ng kasamaan at isang simbolo ng lakas at proteksyon. Ang imahe ni San Miguel ay nasa pangangalaga ng pamilya Beltran. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Si San Pedro ang sasalubong kawawang apostol ni Jesus. Kilala bilang unang sangkupa at pinagkailangan ng silang kalugin upang magsunod ng utang. Isang tanging isda ay ibang isda ng tao. Siya ay nangyat sa kanyang pananampalataya, pagkalikod, pagsisisi, at martir ng kamatayan para kay Kristo. Ang imahe ni San Pedro ay mula sa pangangalaga ng pamilyang Bravo. San Pedro Apostol, panalangin mo kami. San Judas Tadeo. San Judas Tadeo ang pinsan ni Jesus, ang kapatid ni Santiago na mas mamahal. Isa siya sa 12 apostol ni Jesus. Kilala bilang patron ng mga nawawalan ng pag-asa
at mga desperadong sitwasyon. Madalas siyang napinig ng mga pangyayaring kapag tila wala ng solusyon Angelo, sa gusto kanilang mag-stay lang problema. Ang imahe ni San Augusto sa mga halagang evangelist. San Augusto, ipanalangin ko kami. Pagdakip kay Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ang pagdakip kay Jesus ay isang pangyayari sa bagong tipan ng Biblia, kung saan si Jesus ay dinakip ng mga sundalo ng Roma sa hardin ng Getsemani. Ito ay nangyari matapos ang kanyang pagdarasal at pagtanggap sa kanyang kapanaran. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pasyon ni Jesus na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na nagtiwala sa Diyos at magkaroon ng pag-ibig sa kapwa. Ang imahe ng pagdadakip kay Jesus sa halamanan ng Getsemani ay mula sa pangangalaga ng pamilyang Ang pagbukas kay Jesus sa haliging bato. Si Jesus ay nakagapos sa haliging bato sa harapan, sa kaliwa, at siya'y pinaghahampas ng hudyo na may simbang insulina. Sige, sige. Si Jesus Tita, ay sige lang po. nilalaga at hinahampas ng mga nagtatanong sa siya ay kanilang pinaninggan. Nilululaan, pinagsusuko, at pagkatapos ay pinahula kung sino ang gumawa ng ganito. Nang si Jesus na dalhin sa palasyo ni Pilato, siya ay nagtatanong nito, wala itong makitang pagkakasala ni Jesus. Sinabi niya ito sa mga nagdala kay Jesus, ngunit pinili ng Panginoon si Barabbas ang palayan. Ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinagpapin, halimban ang mga Hudyo sa pagampas ng suplina na may matuli sa pinipisilyo. Kung kaya ang katawan ni Jesus, sugatan at tuwan. Ayon sa isang pahayag ni Jesus, sa isang babaeng banal, siya ay nagtamo ng 5,450 sugat sa kanyang katawan. At ang pinakamalaking sugat na lubhan niyang tinis ay ang sa balik. Ang imahe ng paghahampas sa haliging bato na sa pangangalaga ng pamilyang David. ang engkwentro. Ang pagtatagpo ni na Maria at Jesus habang buhat ang krus ay isang makapangyarihang sandali sa kasaysayan ng pasyon ni Jesus. Ito ay naglalarawan ng malalim na pagmamahal at pagdadalamhati ni Maria bilang isang ina na nakikita ang kanyang anak na nagdurusa. Ang engkwentro ay nasa pangangalaga tuloy na lang po. Jesse Navarro, J.R. Diego at kanilang pamilya. Ay, sige po. I-ano na po natin. Tayo, continue po sa harap kung bakit. Thank you, over. Tita! 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 Tulungan niyo silang mag-awin ng mga para dire-diretso. Tulungan niyo silang mag-awin ng mga para dire-diretso. Sige. Gilon. Ganun din. Ganun din gagawin. Medyo bilisan natin.
Santa Marta ng Betania. Si Santa Marta ay isang santo sa Biblia, kapatid ni Maria at Lazaro, na kilala bilang muling abala sa paglilingkod kay Jesus sa Betania. Siya ay isang masipag na disipulo, matalik na kaibigan ni Jesus, at nagpahayag ng matibay na pananampalataya sa Kanya bilang anak ng Diyos. Ang imahe ni Santa Marta ng Betania ay nasa pangangalaga ni Constance. Santa Marta, ipanalangin mo kami. Alalay! Patay! Alalay, hanan! Ang konti sa harap. Sa mga bunso. Digitin, medyo bilisan natin kasi joke dito sa harapan ng simbahan. Kami dito. Sinabi ko. Santa Veronica. Si Santa Veronica ay kilala bilang ang babaeng nagbigay kay Jesus ng pamunas ng kanyang mukha. Nung siya'y ipako sa krus, ang pamunas nito ay pinaniniwalaang matatagpuan sa Vatican at itinuturing na isa sa pinakilalaang alak ng simbahan. Si Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Carol Molina Garcia. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ano na lang po? Bago apa? Baka Si Maria Magdalena ang isang babae isang pinalayas ni Jesus. Itong pinagkawain ng pangalan Magdalena na makakain ng bayan sa Maria sa lugar ng Magdalena. Isang sumunod sa lugar ng Galilea. Pagkatapos ng palayaan ni Jesus, ang pitong niyong mula sa kanya, naging isa sa Maria Magdalena sa mga karasunod ni Cristo. Ang imahe ni Maria Magdalena sa pangangalaga ng pamilya ko Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Where something yellow. Woo!
Dito ka muna dito. Hi! Ba't kasi nakaganyan ka? Hindi ko makilala. Bakit? Bagay mo. Bagay mo. Bagay mo nga. Ay, compliment na nga eh. Hindi pa tanggap. Kaya na. Chero na. Sigurado. Karamihan sa Ang Sanggunian ay sumisimbolo sa pag-ibig kay Yesu Cristo, pati na rin sa mga pangunahing tema ng pagtubos at kaligtasan. Isa rin ito ang makapangyarihang pagpapakayaan ng Kristo sa ipinako ng Kristo na nagsisilbing pangalanan ng kaligtasan. Ang imahe ng Santo Grial ay nasa pagkama ng pagkakang pasin. Two steps more forward. Over. Doktora, paglapas kailang ano ba yung petrol? Ha? Petrol. Labas mo eh. Labas mo na. Ay, simakan na kayo. Atras. Sige. Atras na lang po tayo. Atras na lang po. Mater Dolorosa. Si Mater Dolorosa ay isang titulo ng mahal ng Birheng Maria na tumutukoy sa kanyang matinding dalamhati ang pagdating sa pagpapakasakit at pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. Siya ay madalas na ilalarawan na lumuluha, nakasuot ng itim o dilim na may pitong punya na nakatarak sa kanyang puso na sumisimbolo sa pitong hapis ni Siete de Dolores. Ang imahe ng Mater Dolorosa sa mga alaga ng bilang Igao Castro at Camilo.
Toy, may... Ang nakita nyo kanina kay yan yung Santo Bangkay. Tawag nila Santo Enchero. Ayun naman. Itong kadadaan lang sa harapan natin ay yung Mater Dolorosa. Wala na po. Wala na. Tara, bisa na natin. Shortcut na tayo, boy. Mga kalyan, isa na namang posisyon ng ating napagmasdan ngayong araw ng Biyernes Santo, April 3, 2026. Ngayon, magbabounce tayo papuntang yung malapit sa tulay. Kung hindi malapit sa tulay, dun sa Barita po. O sa kanya na lang, Bingog. Dun ang malapit kaya dun tayo magbabounce. Yan, at nakita nyo mga kilyan, ang daming tao ngayon. Kinalulungkot ko lang isipin, alas 6 dapat ang magiging labas ng mga karosa. Ngunit parang yata tapos pool. Naging alas 7 na po. Kaya excuse me po. Salong tayo pupunta. Pero diretso na tayo dito sa Campo Santo. Ay, Campo Santo tuloy. Diretso na lang pa tayo dito sa sa Barida po. Hindi niyo nakikita sa camera pero ako nakita ko nandiyan na sa nandiyan na yung mga mga karosa. Alas 7 na. Itong pang isang last na nating videos to. Patayin na natin, uwi na tayo. Gabi na naman. Kailangan nating bumalik ng maaga. Uminom pa tayo ng kubre buko Diyos lang palang katapatan natin. Mga kalyan, ina-announce ko po, abangan nyo aking mga video sa May 7, araw ng kapistahan ng Kamiling. Abang-abangan lang po mga kalyan, malapit na. At bago po ang pista ng Kamiling,
April 5 po, araw ng linggo ng pagkabuhay. Pesta ng Marawi. Kita-kita